Habang patuloy pa rin ang pagring ng cellphone, sinabi ni Fang Ning, nandito na ang pera. Pagkatapos sagutin ang tawag, masaya namang binalita ni Director Wang, Mr. Fang, ang video mula sa hospital ay sumikat ng husto. Sa ngayon, umabot na sa 100 milyon ang kabuuang views nito sa buong network. Nagulat si Fang Ning nang marinig ang 100 milyon views, at agad naisip, gaano kalaking pera kaya yon? Kaya sinabi niya, umabot sa 100 milyon? Magaling, kung ganoon. Dagdag pa ni Director Wang. Hindi lang yon, Mr. Fang. Sa pagkakataong ito, nakipag-ugnayan ako sa maraming advertisers bago pa man at pumayag silang bayaran ng ad fees base sa kasikatan ng video. Sa ngayon, tiyak na lalampas sa 1 milyon ang kabuuang kita natin. Kaya nasabi ni Fang Ning, okay, naiintindihan ko na. Wala akong pakialam sa iba, kalkulahin mo ang bahagi mo, at i-transfer mo na lang sa akin ang natitira. Agad niyang pinatay ang tawag at masayang sinabi, talagang kumita tayo ng malaki sa pagkakataong ito. Sumagot naman ang prinsesa, tama ka, asawa ko, napakahusay mo talaga. Lumipas ang ilang sandali at makikita ang isang mangkok ng noodles na nakahain. Kaya napatanong si Fang Ning, bakit isa lang ang hinain mong mangkok ng noodles? Sumagot ang prinsesa, nakalimutan ba ng aking asawa? Ako ay isang soul spirit, hindi ko kailangan ng pagkain ng tao. Ang gusto ko lang naman ay makasalo ka sa pagkain. Kaya nasabi ni Fang Ning, sige, kumain ka kung gusto mo. Wala na akong magagawa sa'yo. Agad na pinagsaluhan ng dalawa ang isang mangkok ng noodles. Habang kumakain, bigla silang nagkatitigan. Nang matira na lang ang iisang noodles na kinakain nila, unti-unting nagkalapit ang kanilang mga mukha. Dahil dito, nauwi ito sa isang matamis na halik. Matapos ang sandaling yon, muling nagkatitigan ang dalawa. Biglang nagsalita ang prinsesa, mag-like at subscribe, at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Dahil dito, tila nahiya si Fang Ning sa papuri ng prinsesa nang marinig niya ito. Lumipas ang ilang oras, at sinabi ni Fang Ning, sumabog ang video. Malamang, medyo nakarecover na ang kapangyarihan mo, tama ba? Agad namang sumang-ayon ang prinsesa. Pagkatapos ay ipinakita niya ang naipong soul energy at sinabi, pakiramdam ko, konti na lang at maabot ko na ang level 7, pero marami pa rin ang kailangang ma-recover. Kaya napatanong si Fang Ning, marami pa ang kailangang ma-recover para maabot ang level 7. Ibig sabihin, ang dati mong level. Biglang napaisip si Fang Ning. Ang prinsesa ba ay isang ghost queen dati? Subalit sinabi ng prinsesa, hindi ko rin alam. Kaya sinabi ni Fang Ning, ayos lang. Ang kasalukuyan mong lakas ay napakatatag na. Dagdag pa, kasama natin si Wei Kai. Hanggat hindi tayo magpapaka-agresibo, hindi tayo dapat makaranas ng anumang malaking panganib sa paglalakbay na ito. Kampanteng sumagot ang prinsesa, oo, ako ang magpoprotekta sa aking asawa. Kaya sinabi ni Fang Ning, kung ganoon, magsimula na tayo. Kunin mo na ang nararapat sa'yo. Makalipas ang ilang oras sa Dragon Head Mountain, nagharap ang dalawang grupo. Kasama si Red Ji at Yu Yu, nagsalita si Chu Yun, hindi ko inakalang si Yuan Feng, isa sa sikat na top 3 guards, ay gagawa ng ganitong klase ng pagnanakaw ng libingan sa kalaliman ng kabundukan at kagubatan. Talagang malawak ang sakop ng negosyo ni Yuan Shang, ito'y nagbukas ng aking isipan. Sumagot si Yuan Feng, ang relic ng Jiang Kingdom na ito ay hinukay ni Yuan Shang at ng kanyang mga tauhan. Kayo, mga soul hunters, ay dumating ng walang paanyaya. Hindi ba't medyo bastos yun? Habang natatawa sinabi ni Chu Yun, kabastusan. Kailangan ba naming maging magalang sa mga tao ni Yuan Shang? Seryoso niyang idinugtong, hindi ba't ang mismong presensya niyo dito ang may mali? Sumagot si Yuan Feng, ayokong pumatay ng walang dahilan. Mabuti pang umalis na kayo rito agad. Ang bagay na ito ay hindi niyo dapat pakialaman. Hindi nagpatalo si Chu Yun, palagi kong naririnig sa 12 guards ng Yuan Shang, ikaw, Yuan Feng, ang pinakamalayo ang pananaw. Pero hindi ko inasahang maririnig ko ang ganitong klaseng pananalita mula sa iyo. Talagang ang ikaw ang kakaibang tao sa grupo ng Yuan Shang. Nagsalita si Yuan Feng, walang dapat ikagulat. Ito ay simpleng pagkakaiba lamang sa paniniwala. Isang general ang nagiging tanyag, habang ang di mabilang na mga buto ay nagiging abo. Ang pagpatay ay isa lamang paraan. Para maprotektahan ang katotohanan ng mundong ito, kinakailangan nating magsakripisyo ng ilang tao.
Nararapat lamang silang parangalan para rito. At tungkol sa inyo, mga soul hunters. Sa aming mga mata, kayo ay parang mga baliw na aso na bigla na lang lumitaw at nangangagat ng walang dahilan. Sumagot si Chuyon at nagsabi, oo, tama ka. Kami nga, mga soul hunters, ay parang mga baliw na asong nangangagat. At kayo naman, mga tao ng Yuan Shang, na yumuyurak sa buhay ng tao at sabik sa kaguluhan. Tapos tinatawag ninyong mga sarili ninyo na tagapagtanggol ng katotohanan ng mundo. Napakahangal ng ideyang yan. Dahil dito, inilabas ni Yuan Feng ang kanyang firepower habang sinasabi, wala nang saysay ang diskusyon. Ang gusto ko lang malaman, aalis ba kayo o hindi? Hindi nagpatalo si Chuyon, inilabas niya ang kanyang water power at sumagot, paano kung hindi kami umalis? Kung ganoon, maging abo kayo at manatili rito, mariing tugon ni Yuan Feng. Samantala, sa kabilang panig, makikita si Fang Ning na nanunood mula sa malayo sa sagupaan ng dalawang grupo. Napatanong siya kay Wei Kai at sinabi, hindi ba sinabi mo na mayroong isang lihim na lagusan malapit dito na direktang papunta sa kalaliman ng mansion? Sigurado ka bang maaasahan ito? Posible bang hindi nila matuklasan yon? Sumagot si Wei Kai, mangyaring huwag mag-alala, Young Master Ning. Ang lihim na lagusan na ito ay itinayo noon pa bilang sikreto ng mansyon ng prinsesa bilang daanan ng pagtakas. Bukod sa akin, walang ibang nakakaalam tungkol dito. Kaya sinabi ni Fang Ning, mahalaga ang oras. Dapat nating samantalahin ang pagkabilang ng kanilang atensyon para makalusot sa mansyon ng prinsesa, kunin ang mga relic, at agad na umalis. Agad niyang inutusan si Wei Kai, ikaw ang manguna sa amin. Sumagot si Wei Kai, mangyaring sumunod kayo sa akin. Habang paalis ang grupo ni na Fang Ning, bigla siyang napatanong kay Wei Kai, alin sa dalawang babaeng iyon ang sinasabi mong napakalakas kaya hindi mo magawang ipakita ang iyong sarili? Agad na sumagot si Wei Kai, Young Master Ning, ang pinuno ay ang babaeng nakapula na balot sa pulang apoy ang katawan. Napabuntong hininga si Fang Ning at sinabi, ito ang magiging problema. Si Chuyon ay isang level 7 ability user. Ang pagiging alerto niya ay nangangahulugan na ang babaeng iyon sa kabilang panig ay tiyak na mahirap harapin. Kung siya rin ay level 7, wala tayong magagawa laban sa kanya. Kaya naiinis na nagsalita ang prinsesa at sinabi, asawa ko, mas malakas ako kaysa kanila dati. Agad na kinurot ni Fang Ning ang pisngi ng prinsesa at sinabi, sabi mo nga, dati lang. Huwag kang mag-alala, kung talagang delikado, pwede tayong lumapit kay Chuyon para humingi ng tulong. Dapat hindi tayo pabayaan. Nagtatanong si Wei Kai, Young Master Ning, kung ganoon, bakit kailangan pa nating magtago kanina? Sumagot si Fang Ning, kasi siya ay dumating dito sa kalagitnaan ng gabi. Baka gusto rin ng mga soul hunters ang ari-arian ng prinsesa. Sa kasalukuyan nating lakas, hindi natin kayang makipaglaban sa kanya. At halos imposible na makuha ang mga ari-arian ng prinsesa, lalo na't kasama pa ang mga tao ng Yuan Shang. Kaya't pinakamainam na kunin na lang natin ang mga ari-arian ng prinsesa ng tahimik. Tungkol sa kanila, hayaan natin silang maglaban. Kaagad na nagulat si Wei Kai at nasabi, Young Master Ning, talagang napakamahuhusay ng inyong mga plano. Pinagyabang naman ng prinsesa, syempre, siya ang asawa ko, kaya napakatalino niya. Nagsalita si Wei Kai, ang pananaw ng prinsesa ay talagang kahanga-hanga. Laking hanga ko po. Agad namang sumagot ang prinsesa, syempre. Biglang nakaramdam si Fang Ning ng kakaiba sa paligid. Napansin nilang ang malakas na pagyanig ng lupa, na tila isang paglindol ang nangyayari. Kahit sa dalawang panig ay ramdam nila ang malakas na lindol. Dahil sa nangyari, tila naging alerto si Yuan Feng. Kaya agad na kumilos ang tatlo papasok sa loob. Kasabay nito, kumilos na rin ang mga soul hunters. Habang nagsasalita si Chuyon, habulin sila. Nang matagpuan ng ating mga bida ang sekretong daan, naisip ni Fang Ning, may nararamdaman akong malaking pangyayari. Kaya't napatanong ang prinsesa, anong nangyari, asawa ko? Sumagot si Fang Ning, hindi ko rin alam, pero mula sa tunog, mukhang nanggagaling ito mula sa direksyon ng pasukan ng ruins. Hindi na tayo dapat mag-atubili, pumasok na tayo. Nagsalita si Wei Kai, Young Master Ning. Ito ang pasukan ng sekretong daan. Pwede po kayong sumunod dito sa loob. Habang papasok sila, isang itim na pig-uro ang sumunod din sa kanila.
Habang binabaybay ng ating mga bida ang daan, bigla silang napatigil dahil sa isang malaking pader. Kaya nasabi ni Fang Ning, ang pader na ito, parang gawa sa jade. Nagsalita si Wei Kai, "Yang Master Ning, magaling po kayo mag-obserba. Ang pader ng sekretong daan na ito ay ginawa mula sa jade ng mga bihasang artisan. Bawat piraso ay may napakalaking halaga." Nagulat si Fang Ning nang malaman na ito ay jade. Dagdag pa ni Fang Ning, "Sobrang luho naman ito, bawat brick ay may napakalaking halaga. Kung give-away natin ang mga pader na ito, siguradong makakakuha tayo ng malaking halaga, lalo na't may mga mural na ukit dito, maaari pa itong ituring na mga anti-gang piraso." Ngunit napatanong si Fang Ning, ano kayang mga larawan ng inukit sa mga murals na ito? Sumagot si Wei Kai, "Yang Master Ning, ang gusali na ito ay ang Dacheng Hall sa loob ng Princess's Mansion. Isang altar ito na ginagamit sa mga seremonya ng pagsamba sa langit at mga ninuno. Ang mga mural ay naglalarawan ng eksena ng seremonya ng sakripisyo." Kaya nasabi ni Fang Ning, "Talaga bang ganito kayaman ang altar? Akala ko ito ay isang bagay na katulad ng main hall ng imperial na palasyo." Sumagot si Wei Kai, "Yang Master Ning, hindi po ninyo alam. Dati, ang lugar na ito ay isang lihim na underground palace na itinayo ng Majesty sa ilalim ng mansyon ng prinsesa." Habang nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad, sinabi ni Wei Kai, "Ang Dacheng Hall ay tipikal lang na bahagi ng buong lugar. Bukod dito, mayroon pang iba't ibang mga tanggapan ng gobyerno, isang hardin ng mga bulaklak na umaabot sa 10 milya, isang lawa na pwedeng sakyan ng mga bangka, at iba pang mga lugar. Lahat ng mga ito ay mga replika ng pangunahing lungsod ng imperyo." Kaya sinabi ni Fang Ning, "Ang mga detalye, ang mansyon ng prinsesa ay talagang napakayaman." Nagsalita ang prinsesa at sinabi, "Gusto mo ba ito, asawa ko? Kung gusto mo, pwede ko itong give-in para sa iyo." Agad na nagulat si Wei Kai nang marinig ito. Subalit sumagot si Fang Ning, "Wala nang kailangan pang gawin. Nandito tayo para sa mga relics sa loob ng mansion mo, mas mabuti na huwag nang magdulot ng hindi kailangang problema. Bukod pa rito, dati itong iyong tahanan, mas maganda sigurong manatili ito gaya ng dati." Nagsalita ang prinsesa, "Ito ang aking tahanan noon, ngunit ngayon, saan man naruroon ang aking asawa? Doon ang aking tahanan." Dito, muling nagkatitigan ang dalawa at nagkaroon ng romantikong sandali. Subalit napaubos si Wei Kai upang matigil ang dalawa sa kanilang balak. Pagkatapos ay sinabi ni Wei Kai, "Prinsesa, Yang Master Ning, andyan na po ang pinto ng sekretong daan." Makikita na ang dalawa ay tila nahihiya dahil sa kanilang naudlot na sandali. Pagkatapos, nilapitan ng ating bida ang napakalaking pinto. Nang plano na sanang buksan ni Fang Ning ang pinto, biglang nagsalita si Wei Kai, "Yang Master Ning, maghintay po muna. Bago pumasok sa mansyon ng prinsesa, hayaan po ninyong paalalahanan ko kayo ng isang bagay. Dahil sa nangyaring insidente 1,000 taon na ang nakaraan, maraming mga katulong at iba pa sa mansyon ang naging mga espiritu at nananatili sa loob. Kaya nasabi ni Fang Ning, may mga espiritu pa pala sa loob." Pinaliwanag ni Wei Kai, "Oo, tama. At higit pa, ang mga espiritu na ito, matapos ang 1,000 taon, ay matagal nang nadungisan ng kanilang galit mula sa kanilang pagkamatay at naging mga masamang espiritu. Sa nakalipas na 1,000 taon, pagkatapos ng isang panahon ng pagsasalo at pagpapahinga, ang mga natirang masamang espiritu ay nagkaroon ng malakas na kapangyarihan. Huwag kayong maging pabaya." Kaya nasabi ng prinsesa, "Asawa ko, ibig bang sabihin nito ay marami pang masarap na pagkain sa loob?" Kaya sinabi ni Fang Ning, "Parang pinapapayat kita." Subalit nagpatuloy siya, "Sa kahit anong kaso, kailangan pa rin nating maging maingat sa pagkakataong ito." Nang binuksan ni Fang Ning ang pinto, agad na pumasok ang ating mga bida sa loob, ngunit tila napapalibutan sila ng isang itim na usok sa paligid. Kasabay nito, nagsalita si Wei Kai, "Paano kaya ito? Ang orihinal na exit ng sekretong daan ay dapat nasa utility room. Young Master Ning, baka dapat tayong bumalik. Matagal na ang nakalipas. Baka may nangyari na sa daan na ito." Sumagot si Fang Ning, "Masyado nang makapalang usok, hindi na natin matukoy kung saan tayo nanggaling. Magpatuloy tayo at tingnan na lang. Wei Kai, manatiling malapit, huwag kang lumayo. Mag-ingat sa paligid." Pagkatapos ay biglang nagliwanag ang bracelet ni Fang Ning, at isang malaking liwanag muli rito.
kaya nawala ng itim na usok ang buong paligid. Kaya nasabi ng prinsesa, asawa ko, ang galing mo talaga. Naisip ni Fang Ning, ang bracelet na ito, kung talagang ako nga si Fang Ning mula sa 1,000 taon na ang nakalipas, tiyak may mga itinatagong sikreto ito. Biglang nagsalita si Wei Kai, Princess, Young Master Ning, tingnan ninyo, natagpuan ko na ang daan. Kaya agad na pumasok ang ating mga bida patungo sa direksyon na yon. Pagdating nila doon, laking gulat ni Fang Ning sa kanyang nakita. Isang napakagandang lugar na tila napakapayapa ang bumungad sa kanilang mga mata. Hindi maiwasan ni Fang Ning na mamangha sa buong paligid. Subalit, bigla na lamang may isang peach blossom na damapo sa palad ng prinsesa. Napansin ito ng prinsesa, at bigla niyang naalala ang mga lumang alaala. Makikita sa eksena na masaya pang naglalaro ang dalawang nating bida sa lugar na iyon. Sa kasalukuyan, inabot ng prinsesa ang isang dahon ng peach blossom at sinabi, gusto ko ito. Sumagot si Fang Ning, ang mukha mo at ang peach blossoms ay nagsasalamin ng isang magandang kulay. Bagay na bagay sa'yo. Muling nagtanong si Fang Ning. Wei Kai, saan ba talaga tayo? Nasa loob pa ba tayo ng mansion? Bigla na lang naalala ni Wei Kai ang isang bagay. Kaya nasabi niya, Young Master Ning, ito po ang 10-mile flower garden sa loob ng Prinsesa Mansion, pero... Napatanong si Fang Ning, pero ano? Agad na sumagot si Wei Kai, ang 10-mile flower garden ay nasira noong digmaan 1,000 taon na ang nakalipas. Paano na lang na may ganito pa kalawak na hardin ng mga bulaklak na nandyan ngayon? Mukhang napadpad tayo sa isang uri ng ilusyon. Naisip ni Fang Ning, kung ganon, maaaring isang ilusyon nga ito. Kaya nasabi niya, dahil nandito na tayo, wala nang ibang paraan. Maghanap tayo sa loob ng lihim na lugar na ito at tingnan kung makakakita tayo ng paraan palabas ng ilusyon na ito. Ang tanging daan sa ilusyon na ito ay ang mahabang pasilyo. Kung susundan natin ito, hindi tayo maliligaw. Habang sila ay nag-iikot, bigla silang napatigil. Nasabi ni Fang Ning, hindi ko inaasahan na matatapos agad ito. Habang nakikita nila mula sa malayo ang isang misteryosong babae. Kasabay nito, makikita ang isang dalaga na may hawak na isang sanga ng puno, habang tinatawag siya, Young Master Ning. Nang makalapit na ang ating mga bida sa misteryosong babae, nagtanong si Fang Ning, ako ba ang tinutuko mo? Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi kita kilala. Nagulat ang dalaga at sinabi, Young Master Ning, hindi mo ba ako naaalala? Paano mo ako hindi maalala? Ngunit seryosong nagsalita si Fang Ning. Sino ka? Biglang isang pagyanig ang naramdaman ng buong paligid, at isang liwanag na parang bumababa mula sa langit. Kinabahan si Fang Ning habang makikita nilang nagmistulang isang figura ng puno ang liwanag. Ang kamay ng dalaga ay naging tila isang sanga ng puno habang binibigkas niya, Young Master Ning, tinanim ko ang mga 10 miles ng peach blossoms para sa'yo. Hindi mahalaga kung nakalimutan mo na ang nakaraan natin, pero manatili ka dito kasama ko ngayon. Tungkol sa mga kasama mo, jijilingin ko sila at itatapon sa kagubatan upang bilang pataba sa lupa. Agad na kumilos ang mga dahon sa buong paligid na parang may buhay. Naisip ni Fang Ning, ang alon ng enerhiya, ang kaluluwa na ito ay nasa level 6 na. Ngunit biglang napalibutan ang kanilang lahat ng mga dahon, na para bang kinakalabit siya at nasusugatan sa bawat pagdikit nito. Inalalayo ang prinsesa at si Wei Kai kay Fang Ning, na nagdulot ng pangamba sa lahat. Mabilis na nagsalita ang dalaga, Young Master Ning. Ilalayo kita at magsisimula tayong muli. At agad niyang ginamit ang soul skill na Fallen Flowers Yearn. Isang misteryosong liwanag ang pumasok sa ulo ni Fang Ning, at tila may kakaibang epekto ito sa kanya. Agad na kumilos ang prinsesa, madaling tinanggal ang mga hadlang sa kanilang daraanan. Ngunit bigla siyang napatigil, at pinakalma siya ni Wei Kai. Habang naguguluhan, nawala si Fang Ning at ang dalaga mula sa kanilang paningin, na nag-iwan ng mga tanong sa mga mata ng prinsesa at Wei Kai kung saan na nga ba sila. Biglang nagsalita si Wei Kai, Prinsesa, na wala na ang masamang espiritu. Sigurado akong dinala siya ni Young Master Ning. Agad na gumamit ang prinsesa ng isang kapangyarihan. Nagulat si Wei Kai at nagtanong, ano ang ginagawa mo? Sumagot ang prinsesa, nagkaroon kami ng kasunduan ng aking asawa. Ramdam ko ang kanyang aura. Kahit saan siya dalhin ng halimaw, basta't may kaunting bakas ng kanyang aura, matutuntun ko siya.
Kasabay nito, isang malaking liwanag ang bumalot sa buong paligid. Habang makikita ang isang napakagandang puno. Nahanap ko na siya, sabi ng prinsesa.